Sunod-sunod at kabi-kabila ang missile alert warning sa iba't ibang lugar sa Israel. Sa gitna ng patuloy na pagpapakawala ng mga rocket ng mga teroristang Hamas. Ang mga tagpong nasaksiyan mismo ng aming team doon. Alamin natin sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP. Emil, pasado alas 2 ng hapon dito sa Israel. Mga 5 minutes ago, muli na naman tayong pumasok sa bomb shelter dito sa gitna ng Tel Aviv bago tayo mag-cover. At dahil lang naman yan sa mga pinakawalang missiles dito. At agad din naman po tayong pinalabas matapos po ang ilang minuto. At narito nga po tayo ngayon sa makasaysayang Dizengoff Center Fountain. Dito yan sa Tel Aviv kung saan nga po patuloy na nagluluksa ang mga taga-Israel para sa mga pinaslang nilang kababayan ng Hamas sa Southern Israel. At dito po sa aking likuran, bilang simbolo ho ng kanilang pagluluksa, naglagay po sila ng mga teddy bears, nalalagyan po nila ng piring sa mata, nakalagay po yung picture ng mga pinatay at o dinakip na mga bata ng Hamas at meron po mga marka ng dugo. Simbolo po ng kanilang pagdalamhati, lalo na ngayong araw ng Shabbat, isang sagradong araw para sa Jewish faith dito sa Israel. Pasado alas 10 ng gabi oras sa Israel at pasado alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas, biglang sunod-sunod na tumunog ang missile alert warning system sa Tel Aviv. Ang aming team kasama ang ilang opisyal ng Philippine Embassy. Inabutan yan habang nasa gitna ng biyahe papuntang Tel Aviv. Alinsunod sa protocol, kailangan naming itabi ang sasakyan. Walang mapagkukublihan kaya kailangan dumapa at magtakip na lang ng ulo. Maya-maya, narinig na namin ang pag-intercept o pagsalag ng Iron Dome Defense System ng Israel sa mga pinakawalang missile ng Hamas mula sa Gaza. Pagkatapos ng ilang minuto, maingat pero mabilis kaming bumalik ng sasakyan at agad umalis. Sa bahagi ng Ashdod sa Israel, nabidyuhan din ng isang Pinay ang rocket attack noong mga oras na ito. Maging ang timog na bahagi ng Israel, tinarget din ng mga rocket ng grupong Hamas. Halos buong araw kahapon, magkakasunod ang pagtunog ng mga sirena at missile alert warning sa mga app sa Tel Aviv at sa mga bahaging malapit sa Kibbutz, Southern Israel. Ilan sa tinamaan ng bayan ng Region Lezion kung saan nakausap namin ang ilang Pinay caregiver. Malakas. Alam namin na dito lang yun dahil ang lakas-lakas, nakakabingi. Inabutan din kami doon ng missile alert kaya napakubli kami sa shelter. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kasama kami sa pag-ikot ng Philippine Embassy upang kamustahin ang mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Israel, tulad ng mga Filipino agriculture trainees na ito, mga estudyanteng nakadistino sa iba't ibang farm. Pero sa halip na pag-uwi sa Pilipinas ang tanong ng mga agri-students kay Ambassador Pedro Lailo. Tanong po namin, di ba, may mga kasama po kami sa Pilipinas. May chance, may ano po ba sila na guarantee na papapayagan pa silang pumunta dito? So far ngayon, naka-alert level 2 tayo, hindi mo na tayo mapapapunta, no? Hindi na lang sabihin ko ano yung tanong eh. Sabihin na daw ako ano yung tanong eh.
At narito nga tayo ngayon at patuloy pa rin tayo nagbabantay at tinitingnan natin yung sitwasyon dito. Bagamat may mga ganyan nga pong pasulpot-sulpot at pangilangilan o madalas na pagtunog ng missile, pinipilit pong mamuhay ng normal ng mga taga-Israel. At pag umiikot naman po kayo sa ibang bahagi gaya ng Jerusalem, Nazareth, peaceful naman. Tuloy din yung pagnegosyo, although hindi lahat ng establishmento ay bukas, at pilit nga pong lumalaban ng mga taga-Israel para sa napipintong ground invasion ng Israel sa Gaza. At yan muna ang latest mula dito sa Tel Aviv, at para sa GMA Integrated News, balik muna sa iyo. JP, may informasyon ba kung anong tulong ang matatanggap ng mga kababayan natin dyan mula sa gobyerno natin at sa gobyerno ng Israel? Oo, Emil, automatic naman na kapag sila ay magpapalista para repatriate, sila ay automatic na makakatanggap ng mga benepisyo mula sa OWA. Libre rin po ang pagpapauwi sa kanila at sila rin po ay bibigyan ng kung ano't assistance. Yung para naman po sa mga OFW na nandito, kung sakali po kailangan silang ilikas at ilipat sa mas ligtas na lugar, inihanda na po ng Philippine Embassy sa Israel, pati na rin ng ating labor officials dito, yung mga paglilipatan sa kanila na mas safe na lugar. In fact, yan yung mga ginagawa nila nitong mga nakalipas na araw. Nagbubook sila at titiyak nila na reserve na para sa mga Filipino na OFW, si mga gusali na ligtas na yan, sakaling wag naman daw sana ay kailanganin. Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.